the Quadcom chairs are already contemplating since last week to move the scheduled Wednesday Quadcom hearing, no? For several reasons. First reason, yung aming if you recall, no, lagi namin sinasabi kapag may mga witnesses, we want them to execute affidavits. Number two, even if they have executed their affidavits, we will have to vet them, no. Meron pong legal team ina-assist ang Quadcom to interview yung aming mga because marami po ang gustong magsalita. Marami po ang gustong magbigay ng testimonya. Ang aming pong palagay, kailangan aralin namin, no? Kung sino ho yung aming iharap doon sa usapin ng EJK, doon sa usapin ng drugs, at syempre doon din sa usapin ng Pogo. Now, because of the several witnesses who wanted to give their testimony before the Quadcom, we decided that we should maybe interview them all first. Tingnan namin, sino ba yung yung mas credible doon? And it will take a lot of time, no, para sa amin. So we decided that before we set this meeting, again, no, kailangan kumpirmado na kung sino yung ating ihaharap. Sino yung mga witnesses na pwedeng magbigay ng kanilang salaysay na ika nga ay may credibility. Kasi gaya nung sinasabi ko sa inyo noon, marami hong gustong tumistigo. In fact, umabot pa kami sa punto na yung isang gustong tumistigo, pagkatapos siya magbigay ng kanyang affidavit, ay umabot kami sa punto na kailangan pa naming ipasuri siya sa psychiatrist, no? Ipasuri siya through a polygraph test sa Camp Crame, no? Para malaman namin kung ito ba'y nagsasabi ng totoo. Hindi ho madali, no, magpresenta ng witnesses. Kaya napag-usapan nga namin, kagaya ho kahapon ng hapon, na-decide na ho namin na i-cancel yung aming meeting supposedly for tomorrow, ngayong Wednesday, November 13, to give us more time hanggang next Thursday to interview, to set up our agenda, at tapusin po lahat ng pwede naming ma-interview. That is the reason why we had to cancel. Actually, 2 days ago, nag-decide na kami dyan eh. A week ago pa, pinag-uusapan na natin, Chairman. And then suddenly, kahapon parang last night, parang nakakita tayo na attend na raw sila. And ang problem natin dyan, we have already notified yung mga resource persons, especially yung mga galing sa Cebu, yung mga victims. And at the same time, meron po kami binibet na galing sa Isabela and I think one also from the north. And suddenly, naka-receive tayo ng mga ganong pronouncement that he will be attending. But of course, hindi pa naman po yun official na galing po sa former president that he will be attending on tomorrow's hearing. Unless and until that we have received any copy from him, then most likely. But it's hard to na makapag-ano na po tayo tomorrow because yung pronouncement and the invitation to other resource persons were already been canceled. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Dan, no? Kahapon pa na-cancel na namin yung aming hearing eh. At 6:30 p.m., the Quadcom chairs have already informed the Secretariat to send out notices to all our members and to all our invited resource persons na hindi po natin matutuloy yung ating hearing ngayong Wednesday, no? At all these notices via email, via digital and Viber notices, pinadala na ho yan kahapon pa lang. And wala ho kaming wala ho kaming confirmation pa kung sino yung a-attend eh. Wala naman ho nagsabi sa amin na may a-attend na sa Wednesday because as early as yesterday, we have already sent out cancellation notices. Kaya wala namang nagulat lang kami ngayon na meron palang gustong umattend, no? Welcome naman po yan sa atin. Kaya lang, na-cancel na po natin. And just to let everybody know that we have already postponed it for November 21st, Thursday next week. So lahat po ng inimbitahan namin na kinancel namin, ay iimbitahan ho namin ulit. Nang sa ganoon, mahaba-haba ho yung inyong preparasyon, mahaba-haba inyong oras para maka-attend dito sa aming Quadcom hearing sa next week. Mr. Chairman, baka iniisip ko rin during the time that we have discussed that on Sunday, I think we finalized on Sunday. Baka may mga chairman na mole doon sa pag-uusap natin. Just kidding. Pero we already decided last Sunday pa po at
pinormalize lang po namin yan kahapon. And that's the reason why we already have a meeting yesterday. Unfortunately, may mga gantong issue na darating daw po. And I think it's hard for us to really send invitation again to those who have been canceled resource persons. And kung wala naman talagang kung wala naman talagang direct statement ang ating former president na darating siya, tingin namin propaganda lang yung lumalabas ngayon sa internet, no, sa social media na darating siya. Kasi gusto rin naming dumating siya dahil pinagbantaan nga niya yung mga congressmen na sinasabi niya, sisipain daw niya, wala namang virtual kick. 'Di ba? So, mas maganda sana dumating siya dahil willing naman si Chairman Dan na magpasipa sa former president. Virtual kick. Tsaka napakahirap naman po kung na-cancel ng isang committee hearing. Para mag-imbita ka na naman, you need at least 3-day notice sa mga i-invite ninyo. So, masyado na pong short yung ilang oras. In fact, yung mga naging reason kung bakit po kami nag-issue ng subpoena for the second time, na-reissue po namin because we are following our rules dito po sa House. Sir, yung si Attorney Panelo kasi yung isa sa mga nag-confirm na pupunta raw po si former president. Tapos, with the cancellation of the hearing, may mga posts po kasi online saying na baka naduwag daw yung Quadcom. Alam mo, unang-una, hindi naman si Attorney Panelo inimbitahan namin. Di ba? It was the former president ng aming inimbitahan. And we were informed that the lawyer or the counsel of the former president, where we also received letters from the law office of Attorney Delgra. Yun lang ang hinihintay namin na information. So kung social media, wala akong pupunta. Kung nagtatawag kayo ng mga vloggers, parang disrespect yan sa atin dito sa sistema ng ating imbitasyon. Do not invite in the social media. Kung gusto nyo, sumagot kayo, sulatan nyo kami. Diba? Sulatan nyo kami kung kayo ay pupunta. Hindi yung sa social media kayo magsasalita. Of course, we appreciate the fact that pupunta ang ating dating Pangulo dahil yun naman po ang request ng ating mga kasamahan sa Quadcom, no? Na magkaroon ng talakayan, magkaroon ng palitan ng idea tungkol dito sa usapin sa EJK at usapin sa drugs, no, na kung saan ay centerpiece ng kampanya ng ating dating administrasyon. Kaya nga gusto sana nating marinig mismo mula sa ating dating Pangulo kung ano yung mga kasagutan na kanyang ibibigay dun sa mga tanong na pinaghandaan ng ating mga Quadcom members. So, wag po nating I noticed also that there are several comments from the vloggers of I don't know which camp is that, no? Saying na wala pong naduduwag dito. Ganito ho, para ho malinaw. Sa 21 meron kaming hearing. Yan ho, punta ho tayo dito. Pagkatapos ng 21, let us know kung kailan kayo pwede. Because we will schedule another Quadcom hearing on the date convenient for you, on the date na gusto ninyo, para ho mailatag natin ng maayos ang ating imbitasyon. And reminder also, as well, Mr. Chairman, as what Chairman Chu mentioned a while ago, that there is a 3-day ruling that are being followed by the committee. So, kailangan po ma-inform din po kami officially. Wag po sana sa social media para at least lahat. Kasi pag social media, you can always deny it, di ba? Pwede kang hindi pumunta, tapos sasabihin, hindi naman formal yon. But of course, kapag ginawa po nating official ang lahat, then resibo po yan. So I hope that prior to November 21 hearing, somebody or the lawyer of the former president will write the committee for his attendance. Maraming salamat po. Sir, clarification lang. At this point in time, walang natatanggap na kahit written or digital communication from the camp of former President Duterte na dadalos sana dapat sila bukas? Wala po kami natatanggap hanggang sa ngayon.
Ang nakikita lang namin yung mga vloggers. Oh. So, hindi ho namin pinakikinggan yung mga vloggers kasi wala naman nung sinabing tama yan, kundi tirahin lang itong si Dan Fernandez eh. Oh, kaya yun ho ang aming we wrote to them inviting them. Then we also gave them a notice of cancellation via email, via Viber text messages, and all other forms of communication. Yun lang ho ang iniintay namin. Kung meron hong letter sa amin, wala ho kami natatanggap. At dahil nga po, nung Monday pa, bago po sinabing pupunta si former President sa hearing, sinabi ho yun, na-cancel na namin eh. Di ba? Na-cancel na ho. Bigla hong nasabing pupunta. Hindi naman ho ganun ang proseso. Di ba? Ang proseso, may imbitasyon kami at hinihintay namin yung reply. But even prior to the reply to our invitation, ay na-cancel na po namin. Kasi nga po, sa nabanggit kong rason kanina kung bakit po namin kinancel. Para lang malinaw, yung aming decision to cancel the hearing ay kahapon po yon, Lunes, no? Lunes dahil po ang susunod na hearing ay sa Miyerkules. Pero last week pa ho, napapag-usapan namin yon dahil nga tuloy-tuloy yung aming vetting sa aming mga witnesses. So we decided na mukhang kukulangin tayo sa oras at sa araw para matapos natin yung interview namin dun sa mga gustong magtestigo. So we decided yesterday ng hapon na i-cancel na ito. And immediately, the Secretariat sent notices to all the resource persons, to all the invited guests, and ati pong mga members. No? Wala hong confirmation na may pupunta si dating Pangulong Duterte. Wala hong ganong information. In fact, nalaman lamang namin na pupunta siya dahil nga marami daw kumakalat sa social media. But we already canceled. We sent out notices of cancellation kahapon pa ho. So, ang confirmation nila came after we already canceled. So, sa susunod, huwag nyo na i-cancel. November 21 po ang aming next invitation. And if you wish to attend, we will appreciate. If you do not, then please let us know ahead of time. Sir, just another follow-up. Usually po ba gaano katagal yung response time ng mga resource persons? For example, if you sent out the invitation last, kunyari, Monday, how long do resource persons reply? Depende sa yung iba immediately they reply, no. Meron na kaagad mga receipt, no, yung mga notices, no. Meaning they acknowledge that they already received the cancellation notice. Yung iba naman, it takes a while, no. Minsan 2 hours, 3 hours, minsan nga hanggang kagabi meron pa nagpadala ng notice at 10:35 p.m. Formal notice of cancellation was sent to Attorney Delgra at 9:23 p.m. And an email also was sent to him at 10:35 p.m. So sumagot lang siya this morning at 7:14 a.m. this morning. So, we already advised them, but basta ang aming objective ay ma-advise sila prior to the date, the scheduled date of the committee hearing so that hindi na rin po sila maabala. Wala, it was just a acknowledgement receipt of the cancellation. Yun lang ang So meaning they knew already na canceled na yun kagabi pa, no? Because it was already sent eh. So, yun ang yun ang ngayon lang namin nalaman na meron palang interest to attend ang ating dating Pangulo sa Wednesday where we have already canceled nung Monday.